there's still a high level of confusion. Ano nga ba talaga ang sinasabi ng DOJ, RA 9851, sabi ng Pangulo, commitments to Interpol. Alin na nga ba talaga? Ano yung pangalawa? Sorry? Ang sinabi ng Pangulo, ang nangyari, dahil may commitment o obligasyon tayo sa Interpol. Ang sabi naman po ninyo, RA 9851. Alin ba talaga ang pinagbasehan ng ating diskusyon? Pareho po. Pareho. Opo. Yung ating pong pagiging miyembro ng Interpol ay mapakahalaga at yung 9851 po yung talagang batas na sumasaklaw sa ganitong sitwasyon. Pero kung sinabi mo RA 9851, kahit walang diffusion order galing sa Interpol, ang gobyerno pwedeng arestuhin si PRRD, i-turn over sa ICC. Yung ba yung stand ninyo? Kasi nung nakaraang hearing, yun ang sinasabi po ninyo na 9851 to. Opo, kasi meron pong diffusion order na kasama. Kasi Hindi, kahit walang magkatali po sila, ma'am. Hindi, kapag Madam Chair. 9851, kahit walang diffusion order, pwede naman arestuhin, di ba? Pagka meron pong warrant of arrest, pwede ho. Let us assume that the surrender of PRRD to The Hague by the administration can be done without a warrant from a Philippine court. I-assume muna natin yan. Before the administration can surrender him to the ICC, they actually have to arrest him first. So, itatanong ko, sino nag-aresto talaga kay Presidente Duterte? Ano po, ang authorities po natin ang umaresto in pursuant to the diffusion order and the warrant of arrest issued by the ICC. So, balik na naman tayo As given to the Interpol, the PCTC. balik na naman tayo sa diffusion order. Wala na naman si RA 9851. Nakakalito po papalit-palit po tayo. Ano ho yan magkatali po sila, hindi ho pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Hindi ko hinihiwalay. Tinatanong ko lang kung alin ba talaga. Kasi magulo yun. Ang dami-dami ninyong pinagbabasehan. Kaya nga dito ho kasi hindi tayo matatapos sa pangungusap dito sapagkat ang talagang pwede hong magsabi sa atin ng tama ay ang Korte Suprema. At kaya nga Hindi, kahit simple na ayaw lang- po natin sabihin, pero ito po talaga ang pinag-uusapan. Diyan kayo magaling. Ikot-ikot yung batas. Ang galing mo talaga. Dito po sa mga petisyon na final ng pamilya ni former President Duterte sa Korte Suprema. Hindi, simple lang tanong ko yung proseso, no? So, siguro tanungin natin sa PCTC, who ordered the arrest and ordered the PNP to mobilize? Nung natanggap ninyo, hindi, gusto lang namin maintindihan step by step, hindi masyadong maliwanag sa amin Madam Chair, ulitin ko po yung aking mga nasabi ng nakaraan. Ang diffusion po ay dumating ng alas 3 ng umaga. It arrived at 3 a.m. in the morning. So I disseminated the diffusion to our concerned law enforcement agencies. And so, Sino doon? Sino doon ang ating pong mga sinabihan? kasama sa law enforcement agencies ay ang So, Philippine from the National PCTC, Police. saan po pumunta? Philippine National Police po. Sino Ang, sa PNP? Ang binigyan ko po ng notice ay ang Chief of Philippine National Police. Okay, si General Marbil. Ang ating pong National Bureau of Investigation, ang Yes. NBI po. Ang ating pong Bureau of Immigration, Okay. si Commissioner So, Biado. DOJ yan. Opo. Ang ating pong Department of Justice, sinabihan ko rin po. Okay. So, So, yun lahat po, yan? yun po ang trabaho ng National Central Bureau Manila. May dumating po tayong diffusion or red notice or red diffusion. Kaya kailangan pong i-pan out ko po sa ating mga law enforcement agencies. Mandate ko po yun. Trabaho ko po yun. Tama. Maraming salamat, Executive Director. Tinatanong lang natin kasi yung arrest was effected without a warrant issued by a Philippine court, di ba? So, ang sinasabi ba natin yung aresto dahil sa administrative arrest? Kasi, yun nga, sa extradition, there's a warrant issued by a foreign court and there's still a need to go to the local court. So, surrender under 9851. Does it authorize an administrative arrest? Ang narinig lang natin, babalik talaga sa korteng lokal. Paano ba yun? Ano ba ang nangyari? Ano ho yan Administrative arrest Kasi ba yan? ito po kasi,
is a case of first impression. Ngayon lang po nasubukan o lumabas yung kahalagahan ng probisyon na Section 17 ng 9851. Wala ho tayong record dito na kung anong tama dati, anong tama ngayon, anong tama bukas. Ito po ay sumasanda lang sa paningin po na nagpapatupad ng batas. At sa aming pong paningin ay sinabi po sa batas, Section 17, maaari kong basahin. Kanya-kanyang paningin, kanya-kanyang Oho, interpretasyon. kasi iba ho ang Pwede ba interpretasyon naman ng... yun? Hindi, ang Senado po, ibang interpretasyon ng chairman, ng chairperson. Ang DOJ po, Hindi, si ibang Senator interpretasyon. Cayetano ang Iba rin po ang tanggalin mo kanina. interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos lang ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi na ho talaga, wala ho mananalo sa atin dito sa Justice Secretary, ang galing mo talaga, ano? Pinapaikot-ikot mo at sinasabi mong first impression, so baga, ginawa mong eksperimento si Duterte. Winala mo yung rights niya. Ay, simpleng mamamayan lang po ako, pero nakakaintindi po ako sa sinasabi niyo. Hindi po ako lawyer. I am not trying to interpret the law because I don't have the right to interpret the law. Pero klarong-klaro po sa mga sinasabi nyo at nakikita namin na parang ginawa mong eksperimento kasi this is the first impression. Malamang siguro. Sinasabi nyo doon sa ICC. Okay na yan sa amin, cleared na yan. Kaya tanggapin nyo na yan. Parang gano'n ata nangyayari dito eh. argumento. Kasi Korte Suprema lang po Hindi, ang nagpapaliwanag pwede lang magsabi. tayo. Inaalam Opo. ko lang. Kung Kasi ano talagang- ito eh, case of first impression eh. Ma'am, Madam Chair, this is a case of first impression. Pero Ah, naiiba ang administrative arrest at saka yung tinatawag na judicial, di ba? With an ICC warrant, then sa extradition case, there's also a warrant issued by a foreign court, pero pinipilit pa rin na local court pa rin ang mag-e-enforce. Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil pati yung Yusek Castro sabi, ang bayan daw, hindi daw tatanggapin si PRRD kahit palayain ng ICC. So, why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? ano ho Alin ba yan eh? talaga yan? Yung warrant administrative over o the hindi? individual po yan, hindi naman sa estado natin eh. Na it's a warrant issued against an individual, not against our state, not against the Philippine government. So hindi nagkasama ang individual or ang Pilipino sa state, ganun po ba yung ibig mong sabihin? Sir Secretary, Justice Secretary. So, ang alam ko, kapag ay ang composition ng state, kasama po do yung individual na tao, yung Pilipino. Ano ba yan? Pinapaikot-ikot mo lang talaga, sir. Kung hindi ako nagkakamali. Sana hindi. Kasi babalik sa iyo to. Sigurado yan, sir. Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, Yunle, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So, nagtataka ako kung ano nga bang klaseng aresto to? Ang masasabi ko ho dito talaga, kasi nga, ito nga yung saklaw ng pinag-uusapan sa Korte Suprema. Kaya sa akin po, mas gugustuhin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin, kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Andito rin yung Madam Chair, if I may. yes, Senator Bato, please. I just would like to remind the Secretary of Justice that we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating
kinukuha dito. So, Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC, sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanungin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila tama dapat. po. Dapat ho, ICC. ICC? ICC po dapat. Okay. So bakit Yun po yung sa extradition. Pero Yeah. surrender po, sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? Yeah, with a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala Kasi- man sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay merong pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano ho, halimbawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kasi kung member po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga Kasi yung po yung malinaw na malinaw po ako na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba ho treaty yung dati, sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally it was withdrawn by the President. Kaya po Pero ang sir, nangyari dyan, pero sir, ito, very clear man ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka ha. Pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition with a view to extradition. yung nga ho, So sana extradition will fail, sir. Will Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung Ayun, will kasi fail, pursuant po will eh. fail, bakit pa natin sinurinder si Pangulong Tsaka Duterte? ano ho, yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa Section 17. Kung yung Sir, mga koma nga, Sir, mga koma, nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. pero yung sa Section Galing. 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga, inatras po ng So President Duterte. bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin Kasi yun po yung sinurinder sinasabi ng Duterte? batas eh. May surrender. May Yun po yung surrender. sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Ay, nako. Very clear man ito, sir. Extradition lang ang Yun lang pinakuha. naman, Bakit tayo pinilit na i-surrender? Hindi man lang Extradition ang naghintay for hinihingi a ng request. ICC. Kung di Sa pagkaintindi ko lang ha, but I am not interpreting the law. Kung sinabing may surrender, so pwede nyo pong pag-iisipan na pwedeng hindi, pwedeng isurrender. So, ang naintindihan ko dito, sinurrender nyo talaga kasi na may plano kayo na politically, no, motivated. Kaya sinurrender nyo talaga si Digong. Hindi naman siya mamamatay tao eh. Tinatawag nyo extra judicial or tinatawag nyo EGK or crime of humanities. Tingnan nyo yung matanda, 80, 79 years old, nag-80 lang.
noong March 28. Ganun ba ang takot nyo sa kanya kaya nilipad nyo sa dahig? Nako, klarong-klaro na. The way you defend yourself, parang ikaw ang may pakana talaga dito. Continue. Sir Bato, huwag mo nang pilitin yan. Sinungaling talaga. Di ho tayo umatras sa ICC. Kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po O so lalabas kung dyan. umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan Nawala pa ho natin, yung treaty natin. kailangan pa natin i-surrender? Nawala Bakit ho kailangan- yung agreement natin, sir. O sir, kayo nga sir, bakit pa natin sinurrender? Kasi wala naman tayo. To start with, wala tayong room statute. Correct. Yun ang sagutin mo. Bakit nyo pa sinurrender po? Bakit? Kasi may political agenda kayo. Political assassination to. Na Yun po yung option. pagbabasihan dahil wala na tayong, hindi na tayo membro. Bakit pa natin sinurrender? Mr. What's the Senator, purpose? Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Hindi po yun option ng batas po. Kasi sinabi nga, may. Option nyo po yun. Kung sino man kayo dyan na nagpaplano, option nyo. Hindi po sa batas. Kasi may tinatawag mo, sinabi mo kanina, may. Ibig sabihin, pwede or hindi. Di ba? Ano ba yan? Surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi Dahil hindi nandyan sa binabasa natin, doon sa diffusion order with a view to extradition, di ba? At yun lang, hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho All maaaring that, ano eh. was indicated was with a view to extradition. Hindi So, yung aandar ang extradition sapagkat hindi nga tayo, Dinagdagan na ninyo wala na lahat tayong ng treaty mga- with ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair, Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. o kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, ang maliwanag, Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung ano eh, yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin ina-admit na mabuti po tayo. sa ating bansa. Yun po Mabuti. yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama naming ginawa. parang nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung Dinagdagan ano, na lang ninyo. ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Naku, Ma'am Senator Amy Marcos, napakalambot nyo po. Sana straight talk kayo sa kanya. Dapat kasi magiging strong determination yung mga words nyo ginagamit dyan kasi pinapaikot-ikot lang kayo eh. Sobra to si Justice DOJ Secretary, sobra. Galing. Ano na lang kaya mangyayari sa justice dito sa Pilipinas kung ganyan mag-isip ang isang husgado, sekretary pa naman ng Pilipinas. Kawawa tayo mga Pinoy nito. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw eh, nawala tayong treaty natin. Kaya eh. sumugal tayo sa surrender. Kaya yun talaga yun ang naging Pero, best judgment namin. Ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ho ito eh. Ang obligasyon nito to the rest of humanity eh. Wala na nga Yun nga ho yun eh. extradition. Kasi di yung ano pa yung sinusunod po natin, obligasyon? yung ating international humanitarian law na 9851. That is contained in Republic Act 9851, Section 17 pa rin po. Babalik ho tayo rin muli. Okay, punta naman tayo ulit
sa Madam Chair, PCTC kung papayag ang mga senador. Yeah, Senador, just on that point. Cayetano. Yeah, let me start by agreeing with the Secretary of Justice na magdamag tayo dito, Oo naman. hindi mag-agree. But I want to make one point lang on that, and if we can agree on something. Wala po tayong duda that human rights are essential. Whether you think of from a spiritual point of view, we were made in God's image, DNA ng Panginoon, or whether you look at it from a humanistic point of view, na human rights, no, is essential. Okay? Klaro 'yon. Having said that, klaro din na napopolitika at nawe-weaponize ang human rights. So when I was DFA Secretary, kaharap ko po mga ibang European Parliament, maganda usapan namin, pero pinipilit sa atin na abortion is a human right. Iba po yun sa ating konstitusyon, na from conception, we believe it's a human right, yung life ng bata. So my point, Secretary, ang urgency kasi dito, nagsasalita kasi yung ICC na may mga isusunod sila. So what's important for me is if they issue a warrant, we guarantee, I'm not sure if we'll agree here, no? But we guarantee the Filipinos that warrants will be issued against them, that they can go to court. Na hindi pagdating ng warrant, dadating Surrender ang, na naman. and surrender them there. Kasi nga, if they're there na, moot in academic na, not in the sense that they can still get accountability, as the good justice said, kung may abuse of process, may mananagot dito. Pero na-deny na yung liberty nila doon. Di ba may kasabihan tayo sa law school na, di bale ng, actually, I forgot who quoted it from who, but di bale ng 100 na guilty makalaya, wag lang yung isang inosente ay maparusahan. So, have we thought about that? So, if the ICC issues, will we wait for the Supreme Court to rule, or will we allow them to be sent, to put on a plane and sent them to Hague already? That was the option that we had to consider in the executive department. And we believe that we acted in our best judgment I in meant- surrendering him to the ICC. Yeah, I meant Secretary after. So now that there's a pending before the Supreme Court, kung biglang mag-issue for 5 more Filipinos, sino man sila, will we allow those Filipinos to, if they're detained here in the Philippines, then go to the Supreme Court, or will we put them on a plane and send them to Hague? Considering that the Supreme Court is now looking into this legal issue. Yun nga ho kasi nga kaya hindi ko lang ho kasi iniiwasan po namin sabihin yung sub judice Kasi nga napakahalaga po ng maging judgment ng Supreme Court. Kasi alam ko po diyan, pag sa ganitong sitwasyon, case of first impression, baka sakali magbigay sila ng guidelines kung ano po ang dapat gawin ng executive department. Pero ito po, it is in our best judgment that this is the best thing to do. Kaya ginawa po namin. I'm talking about, Secretary, after President Duterte. I don't know if you can answer it by yourself or it's the cabinet as a whole, but I would honestly ask you to look at it. I mean, sincerely ask you to look at it, and kung pwede, kung mag-issue ulit yung ICC, allow them to go to court before we send them. So I'm talking about after Duterte. Kasi even in your statements naman before this, you have an option, di ba? So I'm just saying safer option yung before Philippine courts kasi pag nandun na, wala nang rewind di ba? So let's say you have 3 generals, ex-generals, etc. sent na there. Wala na silang remedy dito So yun lang naman point ko, yung after President Duterte. Before, of course, if the Supreme Court decides on point, then may guidance na tayong lahat. But while it's pending, it might be safer, no, to allow the Filipinos to seek redress here. May point si Senator Cayetano dito. Kaso nga lang mukhang naduduwag siya. Naduduwag siyang sabihin kay Justice Secretary Remulla kung ano pong dapat gawin. Siya na po yung nag-explain kung bakit dapat titingnan mo tong option na to before mo i-send yung tao doon sa dahig. Dapat giniit mo pa, sir. Senator Cayetano, sayang, duwag-duwag mo. Mahirap pong mag-commit. Ayoko hong magsinungaling. Mahirap pong Yes, I mag-commit. understand. Pero Please ang consider mahalaga lang. po, sabi ko nga, kaya nga ayoko sana magsalita tungkol dito. Yung last hearing po, iniiwasan po namin na magsalita.
Kasi napakahalaga po ng gagawin ng Supreme Court dito. Sana po igalang din natin yung kanilang estado ngayon na kailangan po nilang desisyonan itong kasong ito. Kaya nga po andyan sa Senado para magawan po ng law para hindi na mangyari po ito. Sir, paumanhin po sa inyo, Justice Secretary. Kaya po andyan kayo, makapagbigay kayo ng malinaw na explanation para hindi na po mangyari sa susunod na mga tao na gusto nyong ipapunta doon sa The Hague na wala man lang kalaban-laban at hindi binigay yung karapatan niya bilang isang mamamayang Pilipino. Yun po yun, sir. Ang dinidiin lang natin, tulad ng sinabi mo nung umpisa, na nangingibabaw sa lahat ang ating saligang batas. Kahit ano pang mga batas yan, kung ano man tratado yan, mangingibabaw lahat ng Bill of Rights, ang karapatang pantao, mangingibabaw sa lahat. Kaya nagugulanta lang kami na meron naman palang options bakit pinili yung labag sa batas? Yun ang pinagtatakahan namin. Babalik muna tayo sa PCTC at kung maaari, I'd like to be clarified on the role of the Special Envoy on Transnational Crime, currently occupied by Ambassador, apparently,